Magandang umaga, hapon at gabi po ulit sa inyo mga boss. Painitin ko nga sana tong motor ko para ma-charge yung battery na to dahil ang plano nga sana ay gagamitin ko yung battery na yan dito sa Honda Tac natin dahil ang plano ko nga rin sana ay ayusin na yung wiring niyan kaso ayaw mag-start nitong motor. So ang una kong ginawa ay i-check na nga lang din muna tong fuse. So buo naman siya, so wala akong problema dyan, so balik ko na lang din yan dyan. Dalawa nga yan, nahulog lang yung isa pag hugot ko. So ini-start ko nga siya kanina pero ayaw niya mag-start, nag-click lang yung yun, bin-start pa. Patay pala. So yun, naka-on na siya. So yan, kung maririnig nyo nga dito, nag-click naman yung starter relay kaso hindi nagka-crank yung makina or walang redondo. Tinry ko nga rin yung lagyan niya ng tadyakan pero nakailang sipa na ako pero walang pag-asang umistart. Yung tunog na walang pag-asang umistart. So ano nga ba unang dapat kong gawin? So una kong ginagawa dyan usually kapag ayaw mag-start ng motor ko ay check ko tong spark plug. So hugutin ko nga yung spark plug na yan para makita ko kung baka basang-basa yung spark plug kaya hindi umi-start or baka walang kuryente. So yan na nga, nilabas ko na nga yung spark plug dyan, tatadyakan ko lang din para makita natin kung may kuryente. So ayan, nakita naman natin may kuryente siya, so wala akong problema dyan sa spark plug. Ibig sabihin aandar yan kung may gasolina. So ang susunod nga natin i-check ay itong karburador. So tanggalin ko lang din to para makita natin kung may dumadaloy nga bang gasolina dito sa karburador. So bali ang gagawin ko lang naman dyan ay tatakpan ko yung harap ng karburador at tatadyakan. Titingnan ko kung mababasa ng gasolina yung kamay ko. So yun, nasipa ko pa nga yung camera. Nabasa naman yung kamay ko, so may gasolina tayo. So yun, bali mukhang ang problema lang talaga is yung kuryente. So chinarge ko na nga yung battery. So try natin ngayon. Siguro mga 10 to 15 minutes kung chinarge yan. So ayan, try natin kung mag-i-start. So yun, nagka-crank na siya. Ang problema is baka walang lamang gasolina yung karburador or kulang yung gasolinang laman ng karburador dahil medyo natetenga nga yung motor ko at hindi ko nagagamit. Kaya chinoko lang din muna yung karburador niyan para mas maraming gasolina yung pumasok kaysa sa hangin. So yun, start na nga siya kaso namatay agad kasi binaba ko kagad yung choke. So choke ko lang ulit tapos start ko na. So dito nga binaba ko na yung choke at mukhang okay naman na siya. Mukhang makakastay na siyang naka-idle na ganyan. So wala na akong problema, start na yung motor. So balikan lang ulit natin, recap lang. So ano nga ba yung dapat gawin kapag ayaw umistart ng motor mo or ano yung mga dapat silipin? Una, check mo yung fuse. Check natin baka naputol yung fuse. Pero makikita mo yan dyan sa panel kung naputol yung fuse mo dahil mawala ng kuryente yung buong motor. Pangalawa is i-check natin yung spark plug natin. So mas maganda kung lagi kayong may dalang panghugot ng spark plug. So usually dyan nyo yung makikita sa kanan ng side ng engine cover. Much better din kung lagi tayong may dalang extra spark plug para in case kailangan nating magpalit sa daan ay may maipapalit agad tayo kung sakaling spark plug yung magiging problema. Isa pang pwede nating i-check dyan sa may spark plug side ay yung mismong butas ng spark plug. Pwede nyo yan takpan ng daliri nyo at subukan nyo pa-startin yung motor. Kapag hindi hinigop yung daliri nyo, ibig sabihin loose compression yung motor nyo at hindi yan i-start at wag nyo na rin subukan pa-startin. So susunod is i-check natin kung may dumadaloy na gasolina sa karburador dahil baka walang dumadaloy na gasolina sa karburador, most probably hindi nga yan mag-i-start. So ang gagawin ko nga dito sa motor ko ay tatanggalin ko lang din yan, itatakip ko yung kamay ko sa butas dyan, tapos ay tatadyakan ko yung motor or patry kong pa-startin. Kapag may gasolina pumunta sa kamay ko, ibig sabihin may dumadaloy na gasolina sa karburador ko. Ang mga dapat nyong i-check ay itong air hose dahil kung yan ay butas, ibig sabihin hindi makakahigop yung makina ng gasolina kasi ang nangyayari sa Mio is ihigop muna yung makina para lumabas yung gasolina dito sa may fuel cap. Yun ang i-check nyo, yung mga hose. Either yung air hose ang may problema or yung mismong fuel hose. Baka butas din yung fuel hose pero tsak, maaamoy mo yun dahil tatapon ng gasolina. So yun lang mga boss, fuse, spark plug, air hose, fuel hose at compression. Idagdag na rin natin yung air filter. Kung sakaling naka air filter ka, baka clog na din yun kaya ayaw start ng makina. Kung wala pa dyan yung problema mo, tsak, sasakit ang ulo mo. So hanggang dito lang po ulit mga boss. Maraming salamat po sa panonood.